Hello, magandang umaga. Ay napilitan lang ako magbalita dito at tumangka raw na tumakas sa private plane si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto doon sa isang private hangar doon sa Southern Tagalog. At pakitingnan natin kung ano. At ang kwento naman ay ito ipapakita kong kwento. Pero I just do not know kung reliable ang ano to, yung website na to. Pero sa unang tingin ko, parang, kuwan talaga, parang lihim mo din. So ito titingnan niyo po. So, yan po ang sinasabi na kuwan, na ano ba ito? Na website na ano, na sinasabi sa website dito, itong litrato nila ni Atong at saka ni Gretchen. So, yan ang sinasabi nito na sisibat daw sa private hangar nakikita. So, ngayon, ang atin ng pagtitingnan dito, ito po, tingnan natin ang istorya. Basahin natin ang istorya. At nangyari daw ito pagsibat nung makita na yung mga ribbons, mga balakang o ano ng mga tao. Nakikita na doon sa lake, sa Taal Lake. So, at ang skandal ay lumalim na ng lumalim, kasing lalim na ng Taal Lake ay ano na, medyo sukol na si Atong Ang tsaka si Gretchen. So, sila ay sumubok na sumibat nang makita ang mga ribbons na grabe namang ribbons discovered in Taal Lake. Ang skandal ay lumalim at ang itong mga taong bida sa istorya ito sila Atong Ang at Gretchen Barreto ay naisipan nila na natangka na sila na tumakas. Yun na wala, parang sa tingin ko naman talaga ay talagang baon na sila. Ay hindi na nila alam siguro kung anong gagawin nila. Kaya ito na lang ang ginawa nila. So with that, we are expecting na mag-unfold pa itong mga istorya nito. Anyway, tingnan natin. So July 18, 2025 itong istoryang ito. So ito, dito nakalagay sa basahin natin naka-English po. In an explosive twist to the already disturbing missing Sabongeros case, sources confirmed that Gretchen Barreto and Atong Ang were intercepted by authorities during an alleged attempt to flee the country. Just as forensic teams discovered ribbons believed to be human in the waters of Taal Lake. Habang pagkatapos na madiscover yung balakang ng tao sa lake, ay sumibat na ito si Gretchen tsaka si Atong. Kasi anong ibig sabihin po nito? Kasi ibig lang sabihin nito, yung kwento ni Dondon Patidungan ay nagkatotoo. So ang level ng pagkapaniwala sa kanya, ng kredibilidad niya ay tumaas po because of that. Dati kwento pa lang, yung kwento nagkalaman, ito po ang sinasabi. So mataas na ngayon ang reputasyon. Ngayon, titingnan natin, balikan natin ulit. Balik tayo sa aral, leksyon ng ebidensya na sa yung extrajudicial confession, kasi akusado si Dondon Patidungan, kaya ang lahat na sinabi niya ay extrajudicial confession kasi sa kanyang kwento po, sinama niya ang sarili niya sa kasalanan na gawa, na siya yung taga-ayos kung paano ang mga missing sa bungero. So yan ang sinasabi rito. So ngayon, habang siya umaayos, inaamin niya, siyempre kung hindi siya umamin, siya na ikukulong na siya doon. Ako mo dahil kasama siya sa gumawa ng krimen, ang tawag na ngayon sa kanyang sinasabi ay extrajudicial confession, at ito po ay mapapinalize ayon sa announcement ng DOJ noong last week, ay itong Lunes o Martes, maayos na ang kanyang extrajudicial confession. At kung maayos na po yan, ang maasahan ninyo ngayon ito ay
isasampa na nila sa for preliminary investigation. Yan ang anunsyo naman ng DOJ. So ngayon may team of prosecutors na mga piskal ang nag-ayos ng extrajudicial confession at piniperfect nila at malamang perfect na. At yung laman, ang kwento na yan, nagkaroon dahil mayroong video pinakita si Dondon Patidongan na naitabi ng video na kung saan kuha doon yung mukha nung master agent na si Ricardo Lasco na pinatay din. At marami pang ibang lumabas na testigo. So nagkadugtong-dugtong na, wala na. Kumbaga, ang extrajudicial confession ni Dondon ay kailangan lang may guide lang o gabay ng abogado niya. At kailangan lang ay para magiging binding. Pero yung kanyang extrajudicial confession po, yung pag-amin niya, ay hindi pwedeng gamitin laban kay Atong o kay Istomo o kay Gretchen Barreto o kay Mayor Bernie Takay ba yun? Bernie Takay at saka kay sino bang isa binabanggit niya? Yeah, mamaya maalala ko. So anyway, hindi ito tatalab sa kanila kung walang ibang ebidensya. Kung may walang ebidensya maliban sa, kailangan ng ebidensya ay maliban sa kanyang salita. So kung nakakita na ng ebidensya ng mga patay, mga bones, at marami na nahukay, at hopefully mag-match yun, pero tingnan mo yung kwento niya, tinatapon sa taal. Nagkatotoo na maraming, hindi pa natin alam kung iyon nga yun. Pero the fact na mga human bones ang nakuha, ay halos, mas kahit magkipagpusta ka pa, sigurado ko na isa sa mga nawala na mga sabungero o 6, kasi hindi man kompleto yung mga buto na nakuha, ay magtutugma dun sa mga buto na nakita. So kung ganun sa ganun pagkakataon, ay nagkalaman na ngayon ang kanyang affidavit na pag-amin, ay pwede na ngayon gagamitin laban kay Atong. Magagamit na kasi mapatunayan na ngayon ng ibang ebidensya na mayroon para silang kutsabahan ni Dondon. So it takes Dondon na mapatunayan na may kutsabahan sila ni Atong at ni Istomo at yung si Gretchen para magagamit ang kanyang mga kwento laban sa kanila to. Yan po tinatawag na extrajudicial confession kung paano matatanggap na ebidensya laban sa utak. Okay? Kasi may tinatag tayo kasi kami na res intere alius acta na doktrina. Yung salita ni Dondon ay hindi pwede gamitin laban kay Atong kung walang ibang ebidensya. Yan ang ibig po sabihin. So, ngayon, dahil nagkalaman na yan, kaya expectedly na wala nang iba mag-advise si Atong mag-advise sa ibang abogado, boss, may panalo pa ba tayo? Malamang sinasabi dito na wala na silang panalo. Kaya yan mangyari. So, sumibat si Atong, basahin natin ang kwento. The bones beneath the water. Tika muna bago yan, according to early reports, the pair, si Atong tsaka si Gretchen, was stopped at a private hangar in a Southern Luzon airport after receiving an urgent alert from National Intelligence Services. Ano kayang airport sa Southern Luzon? Pwedeng sa Lipa City. May private hangar din sa Lipa City. Siguro iyan ang iskulahan ng Philippine Air Force nandun. Saan pa bang ibang airport? Kung sa Southern Luzon, pwede sa Naga. Pwede sa Legazpi, Albay, meron. So, hindi ko lang alam kung saan sa Southern Luzon. So, after receiving an urgent alert from National Intelligence Services, ibig sabihin, alert na rin ang ating mga kooperatiba at binabantayan na rin pala. So, rest assured, binabantayan pala ang galaw nila ni Atong. So, the timing is raising serious suspicions as the bone fragments were recovered mere hours earlier. So, a little hours earlier pa lang pala, nung malaman nila nang makita yung mga bones na yun ng tao, ay mga rib bones pa, ay sumibat na sila. So, ito yung tinuro na yun. Pag nakita yun, matapos itinuro yun ni Dondon Patidogan
as a possible burial site. So the bones beneath the water. Dive teams from the PNP Maritime Group and NBI Forensics conducted follow-up searches in Taal Lake, uncovered partial rib bones lodged beneath volcanic rock formations near the shoreline. According to initial examinations, the remains were consistent with an adult male, and DNA testing is already underway to determine if they belong to any of the 34 plus missing isabongeros. Siyang nawala doon po 108, sabi na ni Dondon Patidungan. Nabilang niya 108. This is not a coincidence, said one investigator. We're finding bodies and K-names are suddenly trying to leave the country. That speaks volumes. So kung sumibat sila ni Atong at saka si Gretchen, ibig sabihin, magagamit na ebidensya na yung mga human bones, yun yung mga nawala. So the escape attempt. Gretchen Barreto and Atong were reportedly en route to board a private aircraft bound for an undisclosed Asian destination when agents from the National Bureau of Investigation, acting on orders from higher authorities, intercepted them at the last minute. They were calm but stunned, said a source present at the hangar. They didn't expect to be stopped. The pair was questioned on site but released under monitoring, pending further legal orders. Some social media was swift to react with fury and suspicion. You don't run if you've got nothing to hide, said the Exposit Truth PH. They tried to escape the same day ribbons were found. So, yan ang sinasabi. That's not bad timing, that's guilt. So, ito po ang mga, so at least binabasa natin ngayon yung kung ano mga nangyayari. So, si Gretchen saka si Atong, you can fly. You can fly from the truth. Hindi ka makalipad mula sa katotohanan. So, Gretchen's alleged involvement. Pero bago ko basahin yan, basahin ko muna ito. Okay. Okay, titi. May tinitingnan na lang ako. Okay, mamaya babalikan ko yan. So anyway, si Gretchen's alleged involvement. While Gretchen previously positioned herself as witness and even submitted an affidavit in the Senate inquiry, her renewed closeness to Atong Ang and her attempt to travel with him amid an active investigation is now under intense scrutiny. If she's innocent, she should cooperate, not to try to leave the human remains being dug up, said Senator Bato de la Rosa. So what happens now? DNA testing on the rib bones is expected to be completed within 10 days. Watch list orders will be filed against both Atong and Gretchen Barreto. Hindi dapat watch list. Dapat magsampa na sila ng provisional HDO. Tapos the Senate may summon both again for further questioning under oath. So magkakandak pala si Bato ng bagong investigation sa Sabongero. Relatives of the missing Sabongeros, many of whom have waited nearly 3 years for answers, are devastated yet hopeful after the discovery. Even if it's just bones, we want to bury them. We want peace, said one grieving mother. Some families are demanding that the DOJ freeze the assets of all individuals linked to the case to prevent any cover-up or evidence tampering. So final word, a country watches, a lake whispers the truth, and those who once stood above suspicion are now facing the full weight of justice. You can silence witnesses, destroy files, and run from the country, but you cannot erase bones from the earth. Yun. Okay? So, yan po yung bagong balita na nilalabas at marahay na aga, Jupiter Pluto. Picture 925, what would happen if this London retrieves his confession? It is now becoming a friend. Hindi naman siguro. I am trusting Remulla that despite that,
ay pwede pa rin niya nagagawa ng paraan. So panoorin muna natin itong so natin. Panoorin natin itong video. Ito. Pakinggan natin. Ayun pala. Ito pala yung yung ginamit ng ROV, yung remotely operated vehicle na drone. Yan sa ilalim ng lake yan. Ito nakita yung yung plastic na may laman ng bones. Yan. Medyo marke ang Panibagong araw, panibagong revelasyon na naman ang natuklasan sa pagpapatuloy ng paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Tila isang makalaglag pa nga ang 2 sakong may laman ng buto ng tao ang nakuha na naman mula sa Taal Lake. Ayon sa Department of Justice, mula umano ang mga ito sa talihang o ribs ng tao. Naiahon ang mga ito mula sa lugar na itinuro ng kanilang mga source at kinumpirma ng whistleblower na si Jolly Dondon Patidungan. Sa gitna naman ng paghahanap, nakapagtala ng priyato magmatic eruption sa Bulkang Taal na tila may ipinapahiwatig umano. Samantala, pinangalanan na isa-isa ni Jolly Dondon Patidungan ang mga sangkot o mastermind sa mga nawawalang sabungero na talaga namang tiyak na ikakagulat nyo. Kaya isa umano ito sa dahilan ng planong pagtakas ni Gretchen Barreto, Atong Ang at iba pang sangkot sa missing sabungeros case dito sa bansa. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Yung dalawa to, yung iba, retired na. Pero may kasunod pa to. Retired na si Ano Stormo po ang yan. pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ang kaso ngayon? Colonel Malinaw, Colonel Malinaw. Lieutenant Colonel Orapa, Colonel Orapa. Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abari, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Antonio Nagrete, PMSG Vishran Palencio, and PSSG Alfredo Agnes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Esteban. Kay Sir Kalinisan po. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM? Ngayong General Stormo yan. pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, una, papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at ang paglutang mo dito, sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat
ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umano'y sangkot dito ay sasagot ng karaka-raka din. So after the evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator, pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin uli yung ating mga respondent na police. Kung kailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong isinampan ni alias Totoy. Okay. Tanggap ng 2 million pesos. So hanggang dyan na lang muna, no? Anyway, ang importante naman dyan, may pakita natin na sumibat na nahuli, buti nahuli na gustong sumibat si Atong at saka si Gretchen Barreto. Kasi totoo lang, kahoda po eh. Ako bilang practicing lawyer, ako kabisado ko ng takbo ng mga kaso na may ebidensya o walang ebidensya. Mabigat po ang ebidensya laban kay Atong. Una, ulitin ko, may extrajudicial confession mula sa participant sa isa sa gumagawa ng krimen. So, tapos hindi naman kung may extrajudicial confession ay magagamit ang laban sa mga pulis na inanunsyo at sa kanila ni Atong Ang, General Estomo, saka kay Gretchen Barreto. Sino pa yung iba? Yung si Mayor Bernie Takay. So ngayon, magagamit lang yun laban sa kanila kung may iba pang ebidensya na magamit na magpapakita na si alias Totoy ay may kutsabahan kay Atong Ang. So pinaka-importante doon na kutsabahan ipakita yung mga pera binigay ni Atong Ang kay Dondon at si Dondon naman nagkipagkutsabahan siya sa mga pulis na mga kumuha ng mga sabongero at siyempre mas maganda kung meron pang mga pulis na magsalita. At kung makita yung mga ebidensya, pati yung tinatag na mga perang binigay, resibo, pati yung mga buto. Kasi magpapatotoo yung buto na mga sinabi ni Dondon ay totoo. So hanggang dyan lang at masisiguro natin at wala na talaga sila. At kahoda sila. Magandang umaga po sa lahat. Si Jupiter Pluto, Maray na aga, Pexor 925. What could happen if this Dondon retrieves? At tapos Presperis, Maya Paabak, Salimbag Bigat, mga kapsat. Tapos Pexor 925, good morning. Ito hindi pa ako nakatulog para lang dito para mabigay sa inyong balita. Maraming salamat po. Maraming salamat.